Ngunit kahit ganoon pa man, sa tingin niya ito ang pagkakamali na nanaisin niya pa rin ulit-ulitin na gawin dahil napasaya siya nito sa loob ng 7 araw. Ito marahil iyong tinatawag nilang pagkakamali na hindi mo pagsisisihan. Gaga, sita niya sa kanyang sarili dahil kung ano-ano ang naiisip niya. Hindi maiwasan ni Rina na alalahanin ang mga sandaling pinagsaluhan nilang dalawa ni John sa isla ng Boracay. Tila nakatatak pa sa kanyang isip at puso ang bawat pangyayari. Lalo na ang unang beses niyang ipagkaloob ang kanyang sarili sa pinakagwapong lalaking nakilala niya. Nang matapos silang kumain ng lunch ay nagaya si Joanne na mag-ikot sila sa isla. Medyo nahihiya nga siya dahil sa naganap na paghahalikan nilang dalawa sa loob ng restaurant. Pumayag naman siyang maglibot sila sa isla ng Boracay dahil wala din naman siyang gagawin. Balak niya lang sana na magbilad sa araw dahil maputi na ang kanyang balat. Maganda kasi ang klima sa Japan kaya mas lalong pumuti ang balat niya. Ngunit kung siya ang tatanungin ay mas gusto niya amuray ng kutis ng Ate Sofia niya kaysa sa malagatas niyang kutis. Palibas ay maputi ang mommy niya kaya namanan niya ang kutis nito. Habang naglalakad sila ni John ay nakahawak ito sa kanyang kamay. Medyo mabilis din itong mag-Hokage moves. Ngunit tinahayaan naman niya ito dahil nagugustuhan niya iyon. Isipin man itong cheap siya at madaling mapapayag kung gusto nito. Basta siya ay nag-enjoy lamang sa paglalambing nito sa kanya. Nais niyang magpakaligaya ngayong bakasyon niya. Bonus na lang talaga na nakilala niya ito sa islang iyon. Ina-enjoy niya lang ang pagkakataon na may ganito kagwapong nilalang ang nagbibigay atensyon sa kanya. Pakiramdam niya tuloy ay siya ang pinakamagandang babae sa buong isla dahil hawak-hawak niya ang kamay ng pinakagwapong lalaki sa lugar na iyon. Bakit pala mag-isa ka lang ngayon dito? Hindi ka ba sinamahan ng boyfriend mo? Maya-maya tanong ni John sa kanya habang magka-holding hands silang naglalakad sa Station 2 ng Boracay Island. Marami mga tao ang nakakasalubong nila, mga bakasyonista at mga foreigners ang mga ito. Halos karamihan sa mga tao doon ay nakasuot ng swimwear at ang iba naman ay pang summer outfit na mga dresses at may malalaking sombrero pa. Tarik na tarik ang araw ngunit mas nakadagdag iyon sa kagandahan ng isla. Mas masigla ang mga tao dahil sa magandang panahon. Halos iba't ibang lahi din ang nakikita niya. Maganda at maunlad na talaga ang turismo sa Pilipinas dahil unti-unti na nakikilala ang mga foreigners at ang mga likas na yaman ng bansa. Konting renovations na lang ang kailangan upang masabing perpekto ang lugar na ito. Malinis din ang paligid lalo na ang asul na tubig ng dagat na sinasalubong ng kulay puting buhangin. A beautiful white sand. Masarap sa pakiramdang lumakad sa puting buhangin na iyon dahil malamig iyon sa kanyang mga paa sa tuwing napapaapak ang paa niya doon kahit pa nakasuot siya ng tsinelas na goma. Wala akong boyfriend. Naiyang sagot niya. She want to curse dahil hindi naman siya mahiyain na babae. Napatango-tango ito habang nakangiti. Napakagwapo talaga ng Hokage ang ubod ng gwapo na lalaking ito kaya kahit papisil-pisil pa ito sa kamay niya ay hinahayaan lamang niya. Nakakakiliti nga iyon at masarap sa pakiramdam. Yeah, I remember. Ako nga pala yung boyfriend mo, diba? Sabi mo kanina doon sa lalaki maliit. Ngumiti siya ng kimingiti. Naiiya pa din kasi siya sa pinagsaluhan nilang halik kanina. Tanghaling tapat pa naman. Ikaw, bakit mag-isa ka lang? Hindi mo ba isinama ang girlfriend mo? Balik tanong niya. Napansin niyang nawala ang kaslap ng mga mata nito at saglit itong sumeryoso ng konti. Oh, wala din akong girlfriend. Sabi nito na hindi makatingin sa kanya. Hindi nga. Sa gwapo mong yan, imposible namang wala. Muli itong napatingin sa kanya ngunit sa pagkakataon na iyon ay may pilyo ng ngiti ang naglalaro sa mga labi nito. Nanunukso rin ang tingin nitong ibinigay sa akin niya. I'm handsome? Mapanuksong tanong nito kaya napayuko siya at nag-iwas ng tingin kay John. I mean, sa panahon ngayon, ang mga katulad mong may itsurang nilalang ay paniguradong kaliwat kanan ang nobya. Napatawa ito sa sinabi niya. May itsurang nilalang? Ang lalim naman nun. Napailing na lang siya habang natatawa na din. Mukhang nag-click ang mga humors nilang dalawa dahil nagagat-sagad niya ang biro nito. Totoo naman, imposibleng wala kang jowa, no? Napasinghap siya na bitawan nito ang kanyang kamay upang akbayan siya. Wala talaga.
Kung meron akong girlfriend, hindi ako makikipaghalikan sa'yo kanina. Malanding bulong ni John sa kanya na ikinataas yata ng kanyang mga balahibo. Ang sarap kasing pakinggan ng bedroom voice nito na ipinarinig sa kanya. Naisip na naman tuloy niya ang halik na namagitan sa kanila kanina. Nagustuhan rin ba nito kung paano siya humalik? Baka hindi. Baka nadismaya ito. Pasensya ka na. Hindi yata ako masarap makipaghalikan. Nadismaya ka ba? Lakas loob na tanong niya. Natigilan ito sa paglakad dahil sa kanyang tanong. Bakit naman ako madidismaya sa ganoong kasarap na halik? Tanong rin ito habang seryosong nakatingin sa kanya. Nais niyang batukan ang sarili niya. Kakakilala pa lang niya sa lalaking ito at paghahalikan na agad ang topic nila. Baka lang kasi nadismaya ka. Nag-iwas siya ng tingin at nagkunwaring tumingin ng mga bracelet na itinitinda sa gilid. May mga restaurant at bar sa gilid ng isla. Marami rin mga nagbebenta ng kung ano-anong souvenirs. Nagulat siya nang hapiti ni John ang kanyang bewang at halikan siya sa kanyang mga labi. Narinig niyang napasinghap ang ilang taong nakatingin sa kanilang dalawa. Itutulak sana niya si John ngunit hindi nakinig ang kanyang sariling katawan. Para bang may sariling isip ang mga kamay niyang pumulupot agad sa batok nito at muli siyang nakipaglaro sa mga halik nito. Hindi niya alintana kung maraming tao ang nakakakita sa kanilang dalawa ng binata. All she cares about is his dumb kisses. Ang sarap nitong humalik. Naku sir, ma'am, doon na kayo sa kwarto niyo maglampungan at wag ho dito sa tapat ng tindahan ko. Kung hindi pa sila sinaway ng tendera ng mga bracelet ay hindi pa sila titigil sa paghahalikan ng binata. Sorry po. Hiyang-hiyang paghingi niya ng paumanhin sa tendera. Parang gusto niyang lumubog sa lupa na makita niyang pinapalibutan na sila ng ilang tao sa paligid. Napangisi naman si John at hinawakan ng kanyang kamay upang umalis doon. Let's go, babe. Patakbo silang umalis sa tapat ng tindahan na iyon habang magkahawak ang kamay nila. Pareho silang hiyang-hiya at natatawa sa nangyari. Ngayon lang siya nakakagawa ng mga nakakalokang bagay sa kanyang buhay at aaminin niyang masaya rin palang gumawa ng mga kabaliwan. Do you want to swim? Tumango siya. Mag-aalas 2 pa lang siguro ng tanghali kaya mataas pa ang araw. Hindi naman siya natatakot mangitim dahil balak niya talaga magpaitim kahit konti. Dinala siya ni John sa dagat upang maligo doon. Napalunok siya na magubad ito ng short nito at ang swimming trunks na lang ang natira nitong saplot. Iniwasan niyang mapatingin sa bukol na nakaumbok sa gitnang bahagi ng trunks nito. Ano yun? Bakit ang laki? Ipinilig niya ang kanyang ulo upang hindi naisipin pa ang malisyosong bagay sa kanyang isip. Nagubad din siya ng kanyang kulay puting cover-up. Lumantad sa paningin ni John ang tunay na ganda ng kanyang katawan. Although kanina pa nito napansin na sexy siya. Napalunok pa din ito nang mapatingin sa ganda ng hubog ng kanyang katawan, lalo na sa malulusog niyang dibdib. Nag-init tuloy ang kanyang katawan dahil sa paraan ng pagtingin ni John sa bandang dibdib niya. Tara, swimming na tayo. Nagpabalik ng diwa ni Rina, ang magandang flight attendant na yumugyug sa kanyang balikat. Nananaginip kasi siya ng gising habang binabalikan niya sa kanyang alaala ang mga tagpong kasama niya, si John, sa Boracay. Miss, ikaw na lang ang natitira dito sa eroplano. Kanina pa po nagsibabaan ng mga pasahero. Dito na po tayo sa Manila. Kenji, bakit mo ba ako sanundan dito? Baka isipin pa nila mommy at daddy, nobyo na kita sa Japan eh. Dinala niya si Kenji patungo sa likod ng kanilang bahay. Nang dumating kasi siya sa bahay nila ay nandoon na ito habang kakwentuhan ang daddy niya. 2 araw na daw itong nakikitulog sa kanilang bahay dahil iniintay nito ang pagbalik niya. Pagkatapos nilang maghapunan ng kanyang daddy ay hinila na niya si Kenji upang kausapin ito. Magaan ang loob ng mommy at daddy niya kay Kenji dahil nakilala na ng mga ito ang binata noon pa man. O mas mabuting sabihin na ito mismo ang nagpakilala sa sarili nito sa kanyang mga magulang at ate Sophia noon kahit sa video call lamang. Nagsalita ito sa wikang Nihongo. Napakunot lalo ang noon niya. Naiintindihan naman niya ito dahil marunong naman siya magsalita ng ganoon ngunit naiinis siya dahil pagod na nga siya ay papaandaran pa siya nito ng Nihongo. Lalo tuloy sumasakit ang ulo niya. Magsalita ka ng Tagalog dahil nasa Pilipinas ka, Kenji.
Nagsasayang ka lang ng pera mo niyan eh. Tingnan mo, gumastos ka pa tuloy pauwi dito sa Philippines. Susundan nga sana kita kung sinabi lang sa akin ng mommy at daddy mo kung saan ka nagbakasyon eh. Kaso ayaw nilang sabihin kung nasan ka. Ulit nito sa sinabi nito sa Nihongo kanina, ngunit ngayon ay Tagalog na. Bahagya pa itong napalabi. Marunong itong magsalita ng Tagalog dahil Pinay ang nanay nito at Hapones naman ang ama. Aaminin niyang gwapo naman si Kenji, lalo na kapag nakangiti. Mabait rin ito kaya nga ayaw niyang sayangin ang oras nito sa paghihintay sa kanya. 3 taon na kasi itong nanliligaw sa kanya at paulit-ulit lang niya itong binabasted. Sadyang makulit lang talaga ito. Marami namang Hapones ang nakakagusto rito dahil gwapo na, mayaman pa. Ngunit hindi lang talaga niya kayang turuan ang puso niya. Kenji naman, namiss kita rin ah. Nagtatampo nga ako sa'yo dahil hindi mo ko sinabihan na uuwi ka pala ng Pilipinas. Pero masaya na ako ngayon dahil nandito ka na. Hinawakan ni Kenji ang kanyang kamay. Agad naman niyang binawi ang kamay niya at nakita niyang saglit itong napalunok at mayroong nagdaang kirot sa mga mata nito na tinakpan lang nito sa pamamagitan ng pagngiti ng konti. Nasaktan na naman niya ito. Kenji, di ba sinabi kong itigil mo na ang paliligaw sa akin? Hindi ka ba napapagod? Kasi ako pagod na. Ayoko nang saktan ka ng paulit-ulit eh. Nasasaktan din ako sa tuwing pinagtatabuyan kita. Ayoko naman sana gawin iyon sa iyo pero palagi mo na lang ako binibigyan ng rason para ipagtabuyan ka. Ayokong paasahin ka, Kenji. Nakakonsensya din kasi siya dahil napakabait nito sa kanya. Hindi niya mapigilang maluha sa mga sandaling iyon. Bakit nga ba hindi na lang ito ang nagustuhan niya? Bakit ba mas pinili niyang magustuhan isang estrangherong lalaking nakilala niya sa Boracay? Bakit bumigay agad siya sa lalaking iyon? Samantalang heto si Kenji sa kanyang harapan at naghihintay lamang na sagutin niya. Rina, Kenji, bakit ang tanga ko? Nagsimula na siyang mapahikbi. Sa 7 araw kasi na nakasama niya si John ay tila nahulog agad ang loob niya sa binata. 7 araw lamang iyon ngunit para sa kanya ay 7 taon na. Miss na agad niya ang kanyang boyfriend. Oo, boyfriend na niya si John at ito pa nga mismo nagsabi sa kanya na nobya na siya nito. Ngunit nasa na ito ngayon? Bakit bigla na lang itong nawala? Bakit hindi man lang ito nagpaalam sa kanya? Agad siyang niyakap ni Kenji nang mapansin itong kakaiba na ang kanyang paghikbi. Lalo tuloy siyang napaiyak sa dibdib ni Kenji habang hinahaplos nito ang likod niya. Rina, may problema ba? Ano nangyari sa'yo sa bakasyon mo? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Kenji sa kanya. Hindi siya sumagot bagkus ay napaiyak na lang siya habang yakap siya nito. Kanina pa siya nanghihina. Ngayon lamang niya naramdaman na ganito. Hindi niya alam kung saan sulok ng Pilipinas niya hanapin ang lalaking nakakuha ng pagkababae niya. Shh! Stop crying, Rina. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan? Lalo siyang nalungkot nang maramdaman niya ang tunay na pag-aalala sa tono ng boses ni Kenji. Na-realize niyang napakatanga niya. Bakit hindi nilang ikaw nagustuhan ko? Bakit, Kenji? Bakit hanggang ngayon hindi ko magawang magustuhan ka? May nagugustuhan ka ng iba? Ang kaninang pag-aalala sa boses nito ay napalitan ng hinanakit at tila pagkabigla. Hindi niya sinagot ang tanong nito. Please, Kenji. Umuwi ka na sa Japan. Sasayangan mo lang ang oras mo sa akin. Kumala siya sa pagyakap sa binata bago siya tumakbo papasok sa loob ng kanilang bahay. Dumiretso agad siya sa kanyang kwarto. Samantalang naiwan namang nakatayo si Kenji at napayuko na lang. Wala pa rin pagbabago ang kanilang bahay. Hindi naman sila mayaman ngunit hindi rin naman sila mahirap. Mayroong maliit na negosyo ang pamilya nila. Isang pet shop. Mahilig kasi sa mga aso at pusa ang kanyang parents kaya pet shop ang naisip ng kanyang mga magulang na gawing business. Katabi lamang ng kanilang bahay ang pet shop nila. Iyon ang bumubuhay sa kanila mula pa noon. Napahagulhol si Rina sa kanyang kama. Nalulungkot kasi siya sa kinahinatnan ng relasyon nilang dalawa ni John. Makikita pa kaya niya ang lalaki? Namimiss rin ba siya nito? Nag-check out na po siya, sir. Shit. Mahina siyang napamura sabay paghagod ng kanyang magulong buhok. Wala siyang gustong sisihin kundi ang sarili niyang katangahan.
He met a girl in Boracay. His girl. Alam niya ikakasal na siya at magiging daddy na siya sa susunod na buwan, ngunit hindi niya napigilang ma-attract sa babaeng nakilala niya sa Boracay. Wala naman sana siyang plano na mambabae, but he just can't resist her charm. Unang kita niya pa lang sa babae ay nakuha na agad nito ang atensyon niya. Nais niyang sapakin ang sarili niya dahil nakalimutan niyang tanungin kung anong surname nito. Nakalimutan niya ring ibigay ang cellphone number niya bago siya umalis ng hotel room nila kahapon. Nataranta kasi siya nang tumawag sa kanya ang mommy ni Sofia, ang babaeng pakakasalan niya. Nagdadalang tao ito at siya ang itinuturo nitong ama ng magiging anak nito. Bilang isang mabuting lalaki ay hindi niya hayaan na ipagbuntis nito ang kanilang anak na walang kinikilalang ama. Besides, his father will be disappointed to him if he will not take his responsibility. Kahit pa nga hindi niya naman nobya si Sofia at hindi niya maalala ang gaming pinagsaluhan nila. One morning, he woke up naked beside Sofia. Hindi niya matandaan kung nagalaw niya ba ang babaeng nakilala lamang niya sa bar na pagmamayari ng kanyang pinsan. Akala niya isang simpleng one-night stand lang ang nangyari sa kanya, but weeks later, pinuntahan siya ni Sofia habang umiiyak ito at sinabi nito sa kanya na buntis daw ito. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito at wala siyang magawa kundi panagutan ang dinadala nito. Tila napikot siya. Pero ayaw naman niyang bigyan ng problema ang babaeng iyon, lalo na't baka totoo nga ang sinasabi nitong siya ang ama ng anak nito. His father, Alvin Anderson, always remind him, kapag nakabuntis kayo, papanagutan niyo. Huwag niyo nga hayaang lumaki ang mga anak niyo na walang kompletong pamilya. Yan sana ang tandaan niyo, anak. Halos palagi silang sinesermonan ng kanilang ama, kaya naman todo pag-iingat sila ng kanyang kapatid na makabuntis. But how? Malas siguro siya dahil nakabuntis siya ng babaeng hindi naman niya nobya at hindi naman niya mahal. Pero dahil pinalaki silang mabuting tao ng kanyang mga magulang ay hinarap niya ang responsibilidad. Pakakasalan niya si Sofia upang iligtas rin sa kahihiyan ang babae. Pero sir, nag-iwan po ng cellphone number si ma'am. Baka sakali daw po kasi na tumawag kayo. Parang tumalo ng puso niya nang marinig ang sinabi ng receptionist ng hotel. Rom, good girl. Napangisi agad siya dahil may paraan pa rin pala para makita niyang muli si Rina. Really? Thanks. Hindi niya maitago sa kanyang boses ang saya na kanyang nararamdaman. Nagmadali kasi siyang umuwi ng Manila dahil labis ang pag-aalala niya kay Sofia, o mas tamang sabihin na labis ang pag-aalala niya sa magiging anak niya. Nakalimutan niya tuloy gisingin si Rina at parang blanco at palutang-lutang ang kanyang isip hanggang sa nakarating siya sa Manila. Masaya siya dahil hindi naman napahamak ang baby nila. Dinugo lamang ng konti si Sofia at normal daw iyon sa ilang mga buntis. Kakauwi niya lang sa kanyang condo unit nang maisipan niyang tawagan ng hotel sa Boracay upang tanungin kung nandoon pa si Rina. Balak sana niyang bumalik doon. Nakauwi na si Sofia sa bahay ng mga ito. Ihatid niya sana ito ngunit ang daddy na nito ang nagpresenta na mag-drive para sa anak nito. Sinabihan siya ng daddy ni Sofia na magpahinga na daw muna siya. Natuwa naman siya dahil gustong-gusto na niyang umuwi sa condo unit niya upang tawagan ang hotel sa Boracay. He misses baby girl. Isang araw pa lang niya itong hindi nakikita ay parang nababaliw na siya. 7 days silang magkasama ni Rina. Aaminin niyang enjoy na enjoy siya. Nakuha nito ang lahat ng natitipuhan niya sa isang babae. Yun bang maganda na, cute pa, malambing na, masarap pa. Bonus pa ang malambot at malusog nitong dibdib na paborito niya. Yeah, maybe he's attracted to her physically. But he also enjoy her sweetness. Masarap itong kalambingan at parang gusto niya itong alagaan. Baby girl nga ang tawag niya sa dalaga at pansamantala niyang nakakalimutan ang problema niya kay Sofia. Hindi niya alam kung anong plano niya. Hindi siya sigurado kung tama o mali ba ang ginagawa niya basta't alam niyang napapasaya siya ni Rina. At hindi na muna niya iisipin pa ang sitwasyon niya. Gusto lang muna niyang maging masaya. Kahit ngayon lang bago man lang siya matali habang buhay sa babaeng hindi naman niya minamahal. Here's her number, sir. Idinikta nito ang numero ng cellphone ni Rina. Mabilis ang pagsasalita nito kaya nataranta siya. Wait. Hanap lang ako ng ballpen. Nagmadali siya maghanap ng ballpen sa mga drawers niya.
Masyado naman kasi nagmamadali ang babae. Mahina pa naman siya sa pagmemorya. Okay, sir. Shit, where's the damn ballpen? Natataranta siya habang naghahanap ng ballpen sa bawat drawers ng kanyang kwarto. Napapangiti naman ang babaeng receptionist sa kabilang linya dahil tila kinikilig ito. Here, I found one. Okay, now you can tell me what's her soul number. Hiningal siya sa paghahanap ng ballpen at kahit nga todo ang temperature ng air conditioner sa loob ng kwarto niya ay nagkaroon pa din siya ng pawis sa kanyang noo. Ibinigay naman agad nito ang numero ni Rina. Sa susunod, sir, huwag niyo pong kakalimutang ibigay ang number niyo kay ma'am. Sobrang lungkot pa naman ni ma'am kahapon na mag-check out siya. Namumugto pa nga mga mata niya. Kala ko siguro ni ma'am ay tinakbuhan niyo siya. Napangiwi siya sa sinabi nito sa kabilang linya. Na-imagine niya tuloy ang baby Rina niya na umiiyak at parang gusto niya ulit suntukin ang sarili dahil doon. Thanks. Bye. Yun lang ang sinabi niya dahil nais na niyang tawagan si Rina. Pagkababa niya ng kanilang connection ay agad niyang denial ang numero ni Rina na sinulat lamang niya sa kanyang kaliwang palad. Kumakabog ang puso niya habang hinihintay itong sagutin ang kanyang tawag. Baby, answer me, come on. Sambit niya habang panay ang pagtunog lamang sa kabilang linya ang naririnig niya. Lalo tuloy siyang nasasabik. Hello? Nakagat niya ang ibabang labi niya nang marinig niya ang malaanghel at malambing nitong boses sa kabilang linya. Namiss niya tuloy ang ungol nito. Hi, baby girl. Otomatikong napatayo sa kinauupuan niya, si Rina, nang marinig niya ang baritono ngunit malambing na boses ng isang lalaki sa kabilang linya. Nagtaka nga siya kung sino ang unknown number na tumatawag sa kanya gayong kakabili lamang niya ng kanyang SIM card sa airport noong makarating siya ng Pilipinas bago siya tumungo sa Boracay Island. Sa pagkakatanda niya, ang mga magulang pa lang niya ang pinagbigyan niya ng kanyang pansamantalang cellphone number habang nandito siya sa Pilipinas. Nawaglit sa isip niya na nag-iwan nga pala siya ng numero sa hotel sa Boracay dahil nagbabaka sakali siyang maalala siya ni John at baka sakaling kunin nito ang numero niya sa mga hotel staff. At hindi nga siya nagkamali. Heto, at naririnig niya ito at ang boss nito sa kanyang cellphone. Napabilis ng husto ang pagtibok ng kanyang puso at parang hindi siya makapagsalita. Kasalukuyan pa naman silang kumakain ng hapunan sa kanilang bahay. Nandoon na ang ate Sofia niya dahil sinundo ito ng kanyang mga magulang. Nais nga sana nilang sumama ni Kenji kanina sa ospital ngunit sumakit naman ng matindi ang ulo niya. Epekto iyon ng walang tigil niyang pag-iyak kagabi. At isa pa, halos hindi rin siya nakatulog magdamag kakaisip kay John. Kaya hinayaan na lang siya ng kanyang daddy na matulog pa at ang mga ito na lang daw ang susundo sa ate Sofia niya. Sino yan, anak? Bakit parang gulat na gulat ka? Nagtatakang tanong ng mommy niya dahil napatingin ang mga ito sa kanya. Baby? Sambit ulit ni John sa kabilang linya kaya naman tuluyan na siyang napaubo. Bumarayata sa kanyang lalamunan ng kinakain niya. Saglit siyang nagpaalam sa mga ito gamit lamang ang kanyang kamay. Ininom niya muna ang isang basong tubig bago siya lumabas ng kanilang bahay. Nagtataka man ang kanyang mga magulang. Ate Sofia at Kenji ay hinayaan na lang siya ng mga ito na kausapin muna kung sino mang tumatawag sa kanya. Mamaya na lang siguro siya iintrigahin ng mga ito. Masarap rin kasi ang kanilang hapunan ngayon dahil pinagluto siya ng kanyang daddy. Sa daddy niya naman na ang galing at hilig niya sa pagluluto. John? Pagkumpirma niya kung ito nga ba ang nasa kabilang linya nang makalabas na siya ng kanilang bahay. May iba bang tumatawag sa'yo na baby? Kunway nagtatampo nitong tanong. Napahikbi agad siya dahil hindi siya makapaniwalang tatawag pa ito sa kanya. Pero pinigilan niya ang kanyang emosyon. Baka makahalata pa itong patay na patay siya dito. Jan, ano nangyari? Bakit bigla ka dalang... I want to see you tonight. Nasa Manila ka na ba? I'll explain later, baby. I'm so sorry kung nakalimutan kong iwanan ang number ko. Tumatanda na yata ako. Biro pa nito sa kanya at muli niyang narinig ang pilyong pagtawa nito. Kala ko ayaw mo na sa akin. Pwede ba naman yun? I'm so glad na iniwanan mo ang number mo sa hotel dahil kung hindi, palo ka sa akin sa puwet. Napangiti na siya.
Si John nga ang kausap niya. Malambing ito ngunit ubod ng pilyo at madalas siya nitong biruin. Mabuti na lang at hindi ko pinairal ang pride ko. Ang sakit kaya ng ginawa mo sa akin. Kala ko tinakbuhan mo na ako eh. Napapalabi siya habang kausap niya ito. I'll make it up to you, baby girl. Magiging alipin mo na ako simula ngayon dahil sa naging kasalanan ko sa'yo. Basta wag mo lang uubusin palagi ang lakas ko ha. Sabay silang natawa sa kapilyuhan nito. Madalas sa bawat biro nito ng ganoon ay nagkakapaguran nga sila sa kama. Nauuwi sa isang matinding sex ang mga biro nitong ganoon. Ikaw nga dyan ang nanguubos ng lakas eh. So let's meet tonight? Miss na agad kita. Nasaan ka ba at ako nang pupunta sa'yo? No, magkita na lang tayo. Strict ang parents ko. Baka magulat sila kapag pinakilala agad kita sa kanila. Pero gabi na, ayokong bumiyahe ka na mag-isa. Mag-grab na lang ako. O gusto mo bukas na lang na umaga? Tumutol agad ito. Gustong gusto na daw siyang makita na ito at hindi na nito makakayang maghintay pa ng umaga. Natuwa at kinilig siya dahil ganoon din naman siya. Parang gusto na nga niyang lumipad papunta sa kinaroroonan nito ngayon. Alright then, where do you want to meet me, baby? Diyan na lang sa bahay mo. Condo, baby. Sure, ipagluluto kita. Kumain ka na ba? Kumakain pa lang kami ng parents ko pero konti pa lang ang nakain ko. Diyan na lang ako kakain ng marami. Alright, ipapag-grab na lang kita papunta dito sa condo ko. Rina. Napalingon si Rina sa kanyang likuran nang magsalita si Kenji. Agad naman niyang tinaboy ito gamit ang kanyang kamay. Mukhang seryoso ito habang nakatingin sa kanya. Narinig kaya nitong usapan nila ni John? Dun ka na, Kenji. Pagtataboy niya pang muli dahil ayaw nitong kumilos sa kinatatayuan nito. Nagtataka ito dahil naging masaya na ulit ang kanyang muka. Sa katunayan nga niyan ay nakangiti siya habang pinalalayo ito. Who's Kenji? Tanong naman ni John sa kabilang linya. Wala. Aso namin. Pusa. Oo, pusa lang namin iyon. Muli niyang sananyasan si Kenji na bumalik na ito sa loob ng kanilang bahay. Para bang may iniisip ito ngunit sinunod na lang ito ang utos niya na para bang malungkot ito. Akala ko may kasama ka dyang iba eh. Tsuloso pa naman ako, baby. Halika na dito. Paliparin mo na yung kotse ng Grab. Sabihin mo utos ko. Napangiti na siya ng tuluyan. Opo, eto na po. Magbibihis lang ako. Magta-taxi na lang pala ako papunta dyan. Mas mura pa. Isasend ko na lang sa'yo ang plate number. Sunduin na lang kita. Bye, John. See you later. Magluto ka na. Nakangiti niyang ibinaba ang kanyang cellphone. Hindi na niya hinintay ang sasabihin nito. Ayaw niyang magpasundo dahil ayaw niya muna ipakilala ito sa kanyang mga magulang at kapatid. Lalo na't nandito pa si Kenji sa kanilang bahay. At baka mag-isip pa ng iba si John. Nang bumalik siya sa pagkainan ay halos patapos ng kumain ng mga ito. Sino ba yun, anak? Naluko tuloy ang mukha nitong si Kenji. Tinignan niya si Kenji at walang kangiti-ngiti ang mukha nito. Hindi na rin ito kumakain kahit kalahati pa ang laman ng pinggan nito. Kaibigan ko, Honay. Gusto nila magkita-kita kami ng mga barkada ko noon. Palusot niya na sana'y kagatin ng mga ito. Ngayong gabi? Tanong ni Kenji. Tumango siya. Parang gusto niya itong irapan ngunit hindi niya magawa dahil nakatingin ang mga ito sa kanya. Aba, gabi na. Segunda naman ang daddy niya. Dad, hayaan niyo na po si Rina. Ngayon nga lang makakasama si Rina sa mga night outs eh. Sige, push mo yan, sister. Mga killjoy to, si Kenji at daddy. Di ba, mom? Kinuha pa ni Ate Sofia ang opinyon ng mommy niya kaya napangiti na siya. Kahit kailan talaga ay maasahin niya ang Ate Sofia niya. Oo nga, matanda na yan si Rina, honey. Pabayaan mo siya na ma-enjoy niya naman ang husto ang bakasyon niya dito sa Pilipinas. Kinindatan pa siya ng mommy niya. Palibhasa, kakabigay niya lang dito ng kanyang pasalubong kanina. Isang Gucci bag iyon na matagal na nitong ipinabibili sa kanya sa Japan. Salamat, Ate Sofia and mommy. The best talaga kayo. Sige po, magbibihis na ako. Pasasamahan kita kay Kenji dahil nag-aalala ko. Hirit pa rin ang daddy niya. Yeah, samahan na kita, Rina. No! Mariing tanggi niya.